Mapagpalang araw po sa ating lahat at lalong pinagpalang bagong taon ng 2021 ang mapasa atin. At ang pasimula ng ating broadcast, ito po ang ating Christ Life Manila live stream. At ito ang ating pinakaunan na pagtitipon ngayong 2021. New Year's meeting po natin. At muli ay ating gustong tanggapin ang bawat isa sa ating pagtitipon, sa ating pagtalakay. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kakilalang inimbitahan sa ating group at sana'y nandito kayo at masimulan natin ang bagong taon na iniibig nating talakayin at pag-usapan ang salita ng Panginoon. At ating ibigay muna sa Panginoon ang ating mga pag-uusapan at ang panahon na ating guguling kasama ang isa't isa. Nagpapasalamat kami, Ama, sa bagong taon ng 2021 na inilaan mo sa amin. Salamat sa iyong pagtataguyod sa amin ng 2020 sa kabila ng lahat ng panganib at lahat ng kakulangan at limitasyon dahil sa problemang dinulot ng pandemya. At muli ang pagtataguyod mo sa taong ito ay aming inaasahan, ang presensya mo na nagpapayaman ng aming mga buhay, ng aming mga paglalakad at paglilingkod. Bawat aspeto nito, Lord, ay iyong ginagawang sumagana, ay aming aasahan ulit. Katulad lamang ng pagsagana ng aming pagtalakay ngayon dahil ikaw ay nasa gitna namin. At ikaw, Panginoon, ay magpayabong, magpabunga ng mga pag-uusapan namin at maging sustansya ito ng lahat ng aming gagawin at ng aming buong buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, atin pong pag-uusapan ang isang interesting na topic pero simpleng topic lang para sa taon, para simulan natin ang 2021, New Normal. Ito po ay term o phrase coined from last year dahil sa ang mga di pangkaraniwan ay naging pangkaraniwan dahil sa kalagayan ng pandemya. At nagsuot na tayo ng mga tinatawag na personal protective equipment, nagkaroon na tayo ng mga limitasyon na pupuntahan, yung mga dati ay pangkaraniwang napupuntahan natin, nagkaroon na tayo ng limitasyon sa edukasyon, sa trabaho, at ito po ay pandaigdigan. At hindi natin alam at tiyak kung hanggang kailan ito matatapos o kung ito man ay matapos kung babalik pa tayo sa dati. Ang sabi nila, ang new normal is here to stay. At ito po yung ating pag-uusapan. Ano naman ang bagong normal sa atin, sa ating spiritual na kalagayan? Dahil meron po tayong isang buhay, hindi lamang yung ating physical na buhay na apektado ng pandemya, subalit meron pang isa at yun po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At ganun din, hindi bibihira ang mga tao na mayroong resolution na tinatawag. Ito ay mga listahan ng kanilang gustong gawin at gustong makamtan ngayong taon na ito. At ranging from yung mga pangkaraniwang mga bagay at yung madalas ay imposible dahil ito yung mga gawain at mga habit at nakagawian na tila baga mahirap baguhin. At ito yung sinusubukang baguhin ng ilan o kaya naman ay madami sa atin tuwing bagong taon. So merong listahan ng tinatawag na resolutions. At maaaring isa ka pa nga o tayo, 'di ba, ang nagkaroon ng ganitong gawi nung mga unang mga panahon. At wala namang masama na magkaroon tayo ng objective for the year. Okay? At nawa itong mga goals na ito ay dahil sa mabuti ito sa ating buhay, mabuti ito sa kung ano yung mga kalagayan natin ay maabot natin for this year. Pero meron bang isang paraan ng pagkakamit ng bago, 'di ba, sa pamamaraan naman ng Diyos? Kasi itong mga New Year's resolution o yung mga gusto nating baguhin sa ating mga buhay at mga kalagayan ay pantaong paraan. Pero meron bang paraan ang Panginoon tungkol sa pagbabago? At ito po yung ating pag-uusapan today. Isaiah 43 verse 18. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una.
sabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaiah. At sabi niya, don't remember the things of old. Kasi para bang, bakit naman ganun ang sinasabi ng Panginoon? Wala na ba tayong karapatan na alalahanin siya? Hindi yun yung sinasabi niya. Di ba? At ang sinabi pa niya sa pangalawa, huwag ninyong bulayin ang mga bagay ng una. Na para bang ang ibig niyang sabihin na hindi yung alalahanin talaga na to the point na wala na tayong remembrance of anything in the past, kundi to stay thinking about the past, to live the past in the present, o kaya naman hanggang sa future, 'di ba? Na tayo ay dinidiktahan na lang ng ating nakalipas dahil ang ating focus, ang ating lahat ng paggawa ay hinahango natin sa kung ano yung nakalipas natin. Siyempre, hindi natin may iwasan, 'di ba, na maalala ang nakalipas at pwede nating maalala siya, especially hindi lamang because of their memories but because of their lessons. Dahil maraming mga leksyon at aral ang ating mga nakalipas at that's why we can be better now. Sinasabi dito ng Panginoon is huwag tayong mag-focus sa nakalipas, huwag nating iduluhin o kaya naman masyadong kapitan, masyado tayong clingy, 'di ba, sa past. Why? Kasi yung sumunod na verse ang interesting. Kasi sabi niya, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ilalabas. Hindi ba ganin yung nalalaman niyo? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. So, nandito yung Panginoon na sinasabi niyang, I am going to do new things. And you will know them. You will see them. At itong mga bagong mga bagay ay kanyang ipinapangako sa mga tao. Katulad ng Israel this time, na ang kanilang buhay ay nasa mahirap na kalagayan dahil sila ay nakapasok sa isang kalagayan na sila ay pinapahirapan, na sila ay bihag at yung glory of the past ay wala na. At puro na lang remembrance yung glory, di ba? Yung glory of the kingdom of David, the kingdom of Solomon ay wala na. Pero ang sinasabi dito ni Isaiah o ni God sa Isaiah ay, I'm going to do a new thing. I'm going to show you this. At ang sinasabi niya, interesting thing kasi yung mga bagay na hindi mo pinangarap o hindi mo maisip na pwedeng mangyari ay papangyarihin ko. Sabi niya, gagawa ako ng daan sa lupang masukal. Gagawa ako ng daan sa gubat o sa masusukal na walang daan at mga ilog sa disyerto. Walang ilog sa disyerto at hindi ka pwedeng magkaroon ng ilog sa disyerto. Pero dahil sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon, ang himalang ito ay pwedeng mangyari. At ito yung sinasabi niya na dapat maging excited tayo of the present and even of the future. Why? Kahit na gaano ka glorious yung past natin, or siguro kabaligtaran, kahit na gaano ka malungkot, kasira yung ating nakalipas, gagawa si Lord ng mabuti, di ba? Walang promised yung desert at merong promised yung water na dadaan sa desert at magkakaroon na ng halaman sa disyerto. At ito yung kanyang ipinapangako, di ba? Don't stay in the past, don't live in the past, because I am here in the present. At ito yung kanyang kalagayan sa atin. I am with you now. And sabi niya, I am with you always to do great things. Sa Genesis 2 verse 1, ito yung pagtatapos ng paglikha ng Panginoon sa loob lang ng 6 na araw ng lahat ng mga bagay. At sabi niya, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Verse 2, tinapos niyang likhain ng lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya ay nagpahinga sa 7 araw. Diba? Ito ay debatable na issue. Diba? Kung totoo bang 6 na araw lang at nagpahinga siya sa 7. Hindi ito yung ating tema sa araw na ito. Subalit ang ating tema ay ang kanyang pamamahinga. Totoo bang nagpahinga ang Diyos? Kung nagpahinga siya, siya ba ay napapagod? At kung napapagod siya, ibig sabihin siya ay mortal, di ba? Meron siyang hangganan. Anong ibig sabihin ng siya ay nagpahinga mula sa kanyang pagtatrabaho ng 6 days? Sabi niya sa verse 3, pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya
nagpahinga matapos likhain ang lahat. Siyempre alam natin ang Diyos ay immortal at ang alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ang kapaguran ay pantaong experience at hindi niya yan katangian. Subalit nung sinabi dito na nagpahinga siya, hindi siya nagpahinga dahil siya ay napagod, kundi dahil natapos na lahat ng mga bagay na kanyang lilikhain physically. Ibig sabihin, kasi wala na siyang ibang physical na mga bagay o na mga creatures na kanyang lilikhain. Natapos na ayon sa kanyang plano lahat. So nag-stop na siya, 'di ba? Pero hindi nangangahulugan na hindi na siya gagawa ng iba pa, kundi ang physical na nilikha ay natapos na, 'di ba? At siya ay sa isang banda tumigil na sa paggawa ng physical na creation niya. Wala nang makikreate after nito, 'di ba? At ang lahat ay magmumula sa kanyang creation eventually, 'di ba? So yung tao na dalawa na nilikha niya, lahat ng tao ay magmumula doon. Okay, at ganoon din yung mga hayop. At anumang variations or breeds ay magmumula doon sa pinaka una na nilikha ng Diyos. At yun yung kanyang pagkakalikha, at yun yung kanyang plano at natapos yun. 'Di ba? At siya ay magpapahinga. Ibig sabihin, titigil sa paggawa sa pisikal. Pero hindi nangangahulugan na hindi na siya gagawa. Kasi katulad ng sinabi niya sa Isaiah 43 verse 19, ako ay gagawa ng mga bagong bagay. At makikita ninyo, sabi niya. Pero ano itong mga bagong bagay na ito? Mga bagong mga bagay sila dahil ito ay tilabaga sa lungat sa pangkaraniwan. Hindi siya normal. Kasi sabi niya, magkakaroon ng ilog sa ilang. At sinabi niya, magkakaroon ng daan sa masusukal na lugar. Katulad lang ng paghati ng Red Sea nung time ni Moses. Katulad lang ng pagkakaroon ng maraming tinapay doon sa ilang tinapay nung panahon ni Jesus Christ. Isang pagkilos ng Diyos. Pero ito ay sa paraan na bago. Di ba? Hindi ito katulad nung normal. Ito ay bagong normal sa isang banda. So, ang pagkilos ng Panginoon sa panahon natin ay sa mga hindi normal kung tutusin na paraan niya gagawin. At katulad lang ng kaligtasan, for example, nung ikinikwento ng Panginoong Hesus yung tungkol sa kaligtasan, ay inihalin tulad niya sa isang normal na experience ng tao. Pero mapapansin mo yung new normal dito sa pangkaraniwang experience. Sabi niya sa John 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, na hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. At ito yung kanyang imbitasyon na ating tingnan yung isa pang realidad. Makita natin yung kanyang paghahari. Makita natin yung kanyang kaharian. At syempre nakita na natin lahat ng mga magaganda at mabubuti na gawa ng tao. Kahit yung gawa ng Diyos sa physical na creation. Pero nakita naman natin at nasilayan yung kanyang kaharian. At kung hindi pa, may paraan. Sabi niya, maliban ng tayo ipanganak na muli. Pero yung paraan niya ay tila baga normal o pangkaraniwan lang. Ipanganak. At alam nating lahat yung experience na ito. Nakita na natin ito, napanood na natin ito, narinig na natin yung maraming kwento ng kapanganakan. Pero yung ipanganak na muli, yung isang tao na ipapanganak siya ulit ng kanyang, o makaranas siya ulit ng kapanganakan, parang walang ganoon. Di ba? At ito yung paraan ng Panginoon ng pagkakita natin ng isa pang realidad, yung kanyang kaharian. Nung inexplain pa ito ni Jesus Christ doon sa kausap niya, si Nicodemo. Sabi niya, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakita na tayo ng kapanganakan. Mula sa nanay na naglihi at nagbuntis ng ilang panahon, ilang buwan, lalabas yung sanggol, hayop, tao. Pero yung kapanganakan na ito ay normal. At nakita natin ito sa physical na kalagayan natin. Pero ang tila baga hindi normal dito ay kapanganakan siya pero sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Hindi siya sa pamamagitan ng paraan na alam natin. New normal
ng nakapanganakan nito. Dahil merong new normal na makikita tayo at mapapasok. Di ba? Magiging normal ang kaharian ng Diyos at ang kanyang paghahari sa atin kapag tayo ay nakaranas nitong new normal na bagong kapanganakan nito. At ito ay kanyang inihalin tulad sa kapanganakan panglaman. At sabi niya, ang pinanganak ng laman ay laman nga. Pero itong bagong kapanganakan, ipanganak na muli o born again na experience upang makita, upang mapasok ang kaharian ng Diyos ay kapanganakan sa Espiritu. Ipinanganak ka na sa laman. May birthday ka every year at yun yung kapanganakan mo sa laman. Pero hindi makakapasok ang isang taong meron lang kapanganakan sa laman, pangkaraniwan, normal na kapanganakan, hanggat hindi niya nararanasan yung hindi pangkaraniwan, yung new normal na sinasabi ng Panginoon na uri ng kapanganakan. Hindi sa laman, sa pamamagitan ng pisikal, sa pamamagitan ng pisikal na nanay at magulang, kundi sa pamamagitan ng espiritu, sa pamamagitan ng espiritual na magulang. At yun ay ang Diyos. Kung hindi natin mararanasan ito, yung bagong paggawa ng Panginoon, di ba, sa espiritual na kalagayan natin, hindi natin makikita yung kanyang paghahari. Pwede na nating makita at mapasok at marating yung pinakamagaganda sa physical na creation niya o kaya naman sa physical na gawa ng tao. Pero yung bagong inihahanda niyang paghahari at kaharian, walang makakapasok doon. Malibang sila ay gawin itong bagong normal na kapanganakan. Kaya nga sabi niya, huwag kang magtaka sa verse 7. Na sinabi ko sa iyo, kinakailangan niyang kayo ipanganak na muli. Hindi ito pagpasok sa ano pa mang religion o ano pa mang sekta ng Kristyanismo. Kundi ito ay una sa lahat, ito ay pagsunod sa sinasabi ng Panginoon na uri ng kapanganakan upang makasama siya sa kanyang kaharian at sa paghahari niya ay maranasan natin yung mabuting kalagayan at mabuting buhay. Naranasan mo na ba ito? Diba? Naranasan na natin yung new normal na dala ng COVID at itong bagong normal na ito ay binago ang maraming mga aspeto ng buhay natin. Yung mga hindi natin sanay gawin, nasanay natin gawin. May mga tao na hindi sanay na nasa gadget sila, nasa internet sila at kinakailangan nilang gawin at matutunan ito upang magpatuloy yung buhay sa kanila. Buhay na bago, 'di ba? Kasi binago ng mga bagong normal ng kalakaran at ng mga pamamaraan. Pero ganun din yung gagawin sa atin ng bagong kapanganakan. Kasi ipinanganak ng tayo. Pero itong kapanganakan na una sa laman, na buhay na meron tayo ngayon ay nasanay sa mga paraan at mga kalakaran at mga kaugalian na pansarili at madalas ito ay nakakasira hindi lamang sa atin kundi sa iba at ito ay hindi ligtas. Ang kaligtasan o pagpasok sa kanyang presensya o pagkakaroon ng bagong buhay at eternal ay sa ganitong paraan. Pero ang magpatuloy sa paraan na ito, sa buhay na ito na bago, ay mayroon ding bagong normal. Bukod o kaiba dun sa natutunan natin sa nauna nating buhay, sa sanglibutan. Diba? Kundi meron ng kaparaanan na pangkaharian ng Diyos. Meron ng mga kautusan na pangkaharian ng Diyos. Meron ng kalakaran na ayon sa kalooban ng Diyos. At yung ating mga kaisipan ay pupunuin na ng hindi na ng katulad ng dati. Yung ating mga puso ay hindi na pupunuin ng mga kabiguan, pupunuin ng mga kalungkutan. Yung ating mga isip ay hindi na pupunuin ng problema, ng stress at iba pa. Kundi pupunuin na siya ng iba. Mga bagay ng Diyos. Mga nagbibigay ng kapanatagan, katiwasayan, kapayapaan. Pag-ibig ng Diyos ang pupuno sa puso. At ito ay pwede nating maramdaman at gawin at pwede tayong magkaroon para sa ating sarili, para sa Diyos natin at para sa kapwa natin, para sa mundo na tinitirahan natin o pag-ibig para sa mga kalooban ng Diyos, hindi lamang sa ating pangkasalukuyan, kundi sa hinaharap. Pag-ibig, hindi lamang na nagugustuhan natin yung kanyang kalooban, kundi pag-ibig na gawin ang kalooban niya. At meron ding resultang bago yung pagsunod natin sa kanya.
Dahil meron ding resulta yung pagsuway, meron ding resulta yung pagsunod. Ang kasamaan ay may bunga, ang kabutihan ayon sa Panginoon ay may bunga din. At ito yung dadalhin ng bagong kapanganakan sa atin. Ano pa man yung edad natin ngayon, ano pa man yung naging experience natin sa nakalipas natin. Huwag tayong mag-focus dun sa lumang pagkatao kasi merong bago na gustong likhain si Lord sa atin. Huwag tayong ah, ma mabisi na lang, di ba? At magtuon doon sa lumang buhay na naayon sa sanglibutan, sa physical at material at natural. Kundi magkaroon tayo ng panibago, di ba? Nakukontrol ng lahat ng natural at physical at material na buhay natin. At yun ay yung spiritual na buhay na ipapanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Bautismo sa tubig at pagtanggap ng Espiritu Santo na mayroong katibayan ng pagsasalita ng ibang salita, iba't ibang mga lingwahe. Bagong normal. Kasi hindi ito yung natutunan natin kahit sa relihiyon na pinanggalingan natin o relihiyon na mayroon tayo ngayon. Pero ito ay bagong normal na matagal nang sinabi ng Panginoong Hesus. Ang bagong normal na ito ay pwede natin mapakinabangan. Pero sa atin na nakaranas na nito, di ba? Nagpapatuloy ba tayo dito sa bagong normal? Or tumigil na tayo? Or bumabalik na tayo? Ano ang dahilan kung bakit hindi natin na ipagpapatuloy makamtan at maranasan yung bagong buhay sa bagong normal na sinimulan ng kapanganakan ng Panginoon at ng sinasabi niya sa John chapter 3 kanina. Minsan, si Jesus Christ ay nagkwento ng isang talinghaga. Talinghaga tungkol sa mga butas na mga damit, katulad ng mga uso ngayon na tinatawag nilang torn at saka tattered jeans, at yung mga lalagyan, mga balat na lalagyan ng wine o alak. Kasi doon nila nilalagay nung unang panahon, nung panahon ni Jesus Christ lalo na, ang mga alak para ito ay ma-ferment. At dahil magtatagal siya, ito ay sa palagay nila sasarap. Sa Luke 5 verse 36, at sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang taong pumilas sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang para ay sisirain ng bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Hindi ka pwedeng magtatagpi. Diba? Kapag meron kang lumang damit na nabutas, ay kukuha ka ng itatagpi mo sa bagong damit. Kasi sisirain mo yung bago at yung luma ay hindi naman talaga siya mabubulkanize katulad ng alam natin. Kasi hindi sila magiging bagay, di ba? Yung kulay ng bago na itatagpi mo ay magiging kaiba doon sa lumang tatagpian. Ito ang sinasabi ng Panginoon. At yung isa pa sa verse 37 at 38, walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. So nandito yung bago at luma na kanyang kinokontrast. Sa ibang paraay, papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo o kaya matatapon, masisira ang mga balat at masisira ang mga balat. Tayo ngayon ay naglalagay ng mga inuming, ito man ay soda or wines o kaya naman ay mga liquors sa mga botelya, di ba? O kaya naman sa metal na mga lalagyan o plastic na mga lalagyan. Noong unang panahon ng lalagyan nila ay dahil walang available ng kung ano man yung available na mayroon tayong lalagyan ngayon, ang kanilang mga lalagyan ay mga balat. At yung isang patay na hayop, yung balat niya ay kanilang pinipreserve. Diba? Nakakita na tayo ng boneless bangus o relyenong bangus. Ganon din yung ginagawa nila sa mga hayop dati. Nirerelyeno nila yung mga tupa at mga kambing. At tinatanggal nila lahat ng laman sa loob at lahat ng mga buto sa loob. Di ko alam kung sa paanong paraan nila nirerelyeno siya. At naiiwan ay balat lang. At kapag natuyo na siya, yun yung nilalagyan nila ng alak. O kaya naman, juice ng mga bungang kahoy. At kapag tumagal siya, nagkakaroon ng tinatawag na fermentation. Sa Ilocano ay pagyadi. Diba? Napo-ferment yung nasa loob dahil na rin dun sa carbon na nakikreate sa loob. At eventually, nag-i-expand o lumulobo yung balat. At dahil lumobo na siya, lumaki na yung balat. Diba? Kaya nga kapag luma na yung balat dahil nagamit na siya, at nilagyan mo siya ng bagong alak
o bagong wine at pag napuperment siya, lulubo ulit. At kapag lumubo ulit yun, masisira na siya. Kasi madodouble na yung kanyang pag-expand. Yun yung sinasabi dito ni Jesus. Bagong alak, hindi siya bagay sa lumang balat. Kundi ang lumang balat ay hindi pwedeng lagyan ng bagong alak. Sabi niya dyan, kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat at walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago sapagkat sasabihin niya mabuti ang laon. At yung pagko-contrast ni Jesus Christ dito sa parable na ito ng lumang damit at bagong damit at lumang alak at bagong balat ay tungkol sa pag-inom daw ng tao ng alak na laon. Na kapag nasanay siya dun sa laon o yung tumagal o fermented na alak o wine, hindi niya gugustuhin yung bago. Diba? At ito'y sinabi ni Jesus Christ dahil may question ang mga tao sa kanya, lalong-lalo na yung mga gusto lang sirain siya tungkol sa fasting. Diba? Bago niya sabihin ito, ang question nila ay bakit yung mga Pariseyo at yung mga alagad ng Pariseyo at ni Juan ay nagpa-fast. Nagpa-fasting sila pero ikaw at yung mga alagad mo ay hindi sila nagpa-fast. At sinagot sila ni Jesus Christ. Diba? Habang kasama nila yung ikakasal na binata, habang kasama nila yung groom, ay hindi sila magpa-fast. At tapos sinabi na niya yung kwento na ito. Kasi yung pagdating ni Jesus Christ ay tila bagay yun yung pagdating ng groom. Kasi ang unang-una na kasintahan ng Panginoon na yung Israel at dumating siya sa kanila pero hindi siya tinanggap ng groom kasi hindi handang bride ang Israel. Kasi hindi niya nakilala si Jesus Christ. Diba? Eventually si Jesus Christ ay darating ulit at ang dadatnan niya ay yung simbahan naman. Tayo ba ay magiging handa? Pero paano tayo magiging handa? Diba? Sabi ni Jesus Christ dito, yung bagong alak ay kinakailangan na ilagay siya sa bagong balat. At ito yung dala ng Panginoon kasi ang alak ay blessing ng Holy Spirit yun. Yung buhay ng Espiritu at syempre yung balat ay yung buhay ng mga tao na papasukan, pupuspusin ng Espiritu. Yun yung dadalhin ng groom. Yun yung kanyang ibibigay na magiging buhay ng kanyang kasintahan ng simbahan o ng Israel kasi sila yung unang-una na magiging miyembro ng simbahan sana. Kaya lang, ayaw siyang tanggapin ng tao. Kasi bakit nasanay sila sa tradisyon ng luma? Yung lumang pag-aaral, yung lumang gawain, yung lumang tradisyon ng mga Pariseyo. Di ba? Kasi yun yung nakasanayan ng mga tao. At sabi niya, yun yung dahilan kung bakit hindi nila pwedeng ipagsaya yung bagong blessing o bagong alak. Di ba? Kasi hindi kakayanin ng lumang kalagayan nila. Kinakailangan ng bagong sila. Di ba? Kasi niluma na ng kanilang lumang tinatawag na pagpapala mula sa pangangaral, mula doon sa sinasabi ng mga mangangaral nila. Sila. Di ba? Kaya minsan sinabi niya, yung inyong tradisyon na natutunan doon sa mga guro na ito, sa mga Pariseyo at mga Eskriba at mga Saduseyo, ay ginagawa kayong kalimutan sa lungatin o hindi sundin yung salita ng Diyos. Di ba? Sa Matthew 5 verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Eskriba at mga Pariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Merong tradisyon yung mga Pariseyo tungkol sa fasting at nagpa-fasting sila ng 2 beses isang linggo. Pero hindi yung kalakaran ng Old Testamento kahit ni Moses. Nagpa-fast sila noon at makakabasa ka ng fasting sa Old Testament. Pero dalawa lang tila bagay yung impose ng Diyos doon. Okay, kapag sila ay may nagsi-celebrate at kapag sila ay nagmo-mourn, sila ay nagfa-fast. Diba? At nung dumating si Jesus Christ, ang sinasabi niya, mag-fasting kayo upang makagawa kayo ng mga himala. Diba? Katulad nung isang tao na kanilang sinusubukang palayasin yung demonyo sa kanya pero hindi nila magawa. At sabi ni Jesus Christ, ito ay nangyayari sa pamamagitan ng prayer at pag-aayuno. Diba? Pero hindi niya sinabing palaging gawin. Diba? Hindi na siya nag-fast ng 40 days pero hindi rin niya sinabing gayahin ninyo ako. Katulad ng sinasabi at ginagaya ng ibang mga tao. Siyempre nagpa-fast tayo. Kasi sabi niya magpa-fast lang sila yung aking mga alagad kapag wala na sa kanila yung
groom at tayo ay nagpa-fast dahil hinihintay natin yung groom, di ba? Titigil lang yung fasting kapag kasama na natin yung groom. Kasi kasama na natin siya, di ba? Ah, at kapag kasama na natin siya, hindi na tayo magmo-mourn, di ba? Kundi tayo ay magse-celebrate. Pero ang sinasabi niya dito, yung pumipigil dun sa bago na ma-enjoy nila, yung bagong alak na ma-enjoy nila, ay yung lumang alak na meron sila. Yung tila baga, aral at blessing na dala ng mga yung lumang buhay nila at lumang natutunan nila sa mga pariseyo at mga tradition nila na natutunan dun sa mga aral na ito. Yun yung nagpaluma sa kanila bilang mga sisidlan at daladalin nila yung lumang alak. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ, dahil dito, hindi na ninyo may enjoy, di ba? Sa anumang paraan yung bagong alak o pagpapala na gusto niya na maranasan nila. Ito yung bagong normal, di ba? Mangangaral pa din siya katulad ng mga pariseyo, pero ang ipapangaral niya ay hindi lamang kamangha-mangha, magdadala ng bago, hindi lamang mga pakiramdam at mga experience, magbibigay sa kanila ng bagong buhay. Di ba? Katulad lang ng pagtuturo na ginawa niya kay Nicodemo, isang pariseyo na kung hindi niya gagawin, hindi niya matututunan yung bagong buhay. Pagkilos ng Panginoon sa isang makapangyarihang paraan at mahimalang paraan. Di ba? At ito ay outline sa kanyang scriptures. Pero ito ay makikita natin hindi lamang sa bagong tipan, kundi ito ay malasimbolo na sinabi na sa lumang tipan. Kaya lang hindi nila nakita yun. Kasi ang nakita nila ay mga kautusan lang sa luma. At ang mga kasulatang ito na naging kautusan sa kanila ay ipinagpapatuloy nila at dinagdagan pala nila ng dinagdagan. At yun yung mga tradisyon na inabutan ni Jesus Christ na ipinapakain, ipinapagawa at naging normal sa buhay ng mga Hudyo nung kanyang kapanahonan. At dahil doon hindi na nila makilala siya, at dahil doon hindi na nila masunod siya, at dahil doon hindi na nila mapagtiwalaan siya. Sa bagong buhay, walang hanggan, na gusto niyang ibigay sa kanila. Kaya nga sabi sa verse 16 ng chapter 3 ng John, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes," kasi hindi na nila pinaniniwalaan si Jesus sa mga sinasabi niya tungkol sa buhay, ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at hindi sila mapapahamak. Pero kung mananatili sila sa luma na alak, mananatili sila sa lumang tradisyon, sa lumang pag-intindi, sa lumang buhay, at hindi sila lilipat sa bago at magpapatuloy na mamumuhay sa bago, hindi nila makakamtan yung walang hanggan, yung bagong na normal na gusto ng Panginoon sa kanila. At nandito yung grape juice from grapes at eventually kapag tumagal siya ay nandito yung wine. 'Di ba? At nandito yung kalagayan ng mga tao sa Panginoon. Na kahit ikaw ay nakatanggap na ng buhay sa Panginoon, pero kung ayaw mong magpatuloy sa blessing ng Panginoon, 'di ba? Para tayong isang uri ng inumin. Maganda yung grape juice sa isang banda, 'di ba? Kaya lang compared sa wine na sinasabi nila, 'di ba? Yung wine ay aged at matured. At yun yung ibig sabihin noon. Kinakailangan nating mag-mature. Kung hindi tayo magma-mature, 'di ba? Hindi natin gugustuhin yung bago. Hindi natin gugustuhin palagi yung bago that the Lord is doing. 'Di ba sabi, "Behold, I am doing new things." Huwag tayong ma-focus lang sa mga lumang mga answered prayers natin, lumang mga healings natin, lumang mga na-witnessan natin at mga nabaptize natin. Magpatuloy tayo dahil mayroon pang mga bago sa adventure na bago na gusto ng Panginoon. At yun din yung sinabi ng Panginoon kay Paul sa Hebrews chapter 6, di ba? Sabi niya, iwanan na natin yung elementary doctrines at pumunta na tayo at magsilago sa iba pang mga pag-aaral tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoong Hesus at tungkol sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. We can move on and let go of the glory of the past, di ba? Be matured. At ano ang gagawin ng matured kapag nag-matured siya? Maturity, growth. At ano ang growth na gagawin niya? Responsibility, di ba? Hindi tayo magiging burden kundi tayo yung gagawa. Mindsets. Ito din yung sinasabi ng parable na ito.
Meron tayong old mindsets at yung mga mindsets natin ay mga lumikha ng mga paggawa sa atin, 'di ba? Na dapat nating baguhin. At itong mga mindsets na meron tayo, nakagawian, nakaugalian, 'di ba? Ay ginagawa tayo na magkaroon ng mga values. Pero kapag old yung mindsets, old din yung values. Hindi ko sinasabi na hindi natin napakinabangan 'yun, kundi pwede tayong matutupan ng iba. At every change is a chance, an opportunity for something, hindi lamang for something new, kundi for something better. Every change is a chance for something better. At ito yung kanyang iniimbita sa atin. Yung new normal ay bago na dapat nating adjustan. At every time na meron tayong merong binubuksan si Lord na pintuan kasi siya ay nagsasarado ng iba para sa atin, ay adjustan natin yun. We have to adapt dun sa kalagayan. At we have to enjoy yung kalakaran na ito. At we have to learn new things and unlearn old ones. Dahil ito yung kalakaran ng buhay ng Panginoon. Nagpapatuloy siya na nag-i-improve, nagde-develop. At merong chance of change dahil ang opportunities ay madami sa buhay na ito. Yung old habits ay may iiwanan natin. Kinakailangan nating iwanan yung old habits natin. Yung old habits na ginawa tayong lazy, isolated, ginawa tayong unproductive. Ginawa tayo na nandun lang tayo sa comfort zone natin. Kinakailangan nating iwanan yung mga habits na ito. Ginawa tayong mga unfruitful for the kingdom, unfruitful for our spiritual maturity and growth. Merong ganitong mga tao, Christian sila, nagsimula sila, 'di ba, sa tamang paraan. They were born of water and of the Spirit. Pero hindi na sila nakapagpatuloy. Sa palagay nila, that is all and that is enough. Pero ang sinasabi ng Panginoon is, I am doing a new thing palagi, 'di ba? At ito yung ginagawa niya, hindi sa physical, kundi sa spiritual na kalagayan, buhay at pagkatawag ng kanyang Kristiyano, ng kanyang simbahan, 'di ba? So, lahat ng habits na ito na binabalikan ng mga tao sa pagtigil nila sa pagpapatuloy sa spiritual, sa mga bagong mga bagay at mga bagong pakikipagsapalaran, bagong mga pagkatawag sa spiritual, babalik sila sa luma. Yung mga gustong baguhin ng mga may New Year's resolution, yun yung kanilang ipagpapalit sa mga walang hanggan na mga bagay. Kasayahan, kapayapaan, kasiguraduhan. Yun yung kanilang puproblemahin. 'Di ba? Kasi yun na lang yung meron na pwede nilang balikan. Hindi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kahit na ito ay mahalaga din na pag-usapan natin at pag-isipan at gawan ng paraan. 'Di ba? Kundi gusto niya magpatuloy tayo sa bagong normal at marami pang bago dyan sa bagong normal. Pagkatapos nating tanggapin yung bagong buhay na binigay niya sa atin. At merong kalayaan sa mga taong gagawa nito. Merong kalayaan sa paggawa. Hindi tayo matatrap dahil tayo ay gagawa sa Panginoon, dahil tayo ay magpo-focus sa kanyang kalooban, sa kanyang pagkatawag, kundi yun yung freedom ng humanity mo. Kasi ikaw ay nilikha niya, hindi lamang to enjoy yung creation niya, kundi ikaw ay mas higit na lumago sa paggawa mo ng kanyang kalooban. Yun yung kanyang plano sa atin. Yun yung design na maging ikaw at ako. Kaya nga, ano man yung i-substitute o maging alternative natin sa paggawa ng kalooban ng Panginoon ay hindi magiging sapat sa atin. Palaging may salat, palaging mayroon tayong hinahanap, at tila baga palaging mayroong emptiness. Pero the moment na ating ipagsaya, the moment na maniwala tayo na yung kalooban ng God at pagkatawag ni God at ang buhay ni God ay yung pinaka-perfect na buhay sa atin at ang lahat ay magiging secondary. And then, magkakaroon tayo ng tunay na buhay. At ito ay independent. Ito ay independence kasi. Diba? Kaya lang, katulad ng kanyang babala dito, sabi niya, Luke 17 verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. At sa kwento na ito, yung asawa ni Lot sa Genesis chapter 19 ay naging asin. Bakit siya naging asin? Kasi tinatawag sila palabas ng Sodoma at Gomora kasi dadalhin sila sa bago ng Diyos. Kaya lang na-inlove itong asawa ni Lot. Hindi lamang niya dinidesire, kundi ayaw niyang iwanan yung gusto ng Diyos na iwanan niya. Kasi ito ay i-judge niya
i-judge ng Panginoon, di ba? Pero ayaw niyang iwanan ito. Hindi lamang siya hindi nagdi-design ng bago na gusto ni God. Hindi lamang hindi niya gustong iwanan yung luma na meron siya. Hindi siya naniniwala na mas better yung offer ng Diyos. So, the moment na naging stagnant yung walk natin, the moment na yung tao ni-refuse niya yung gospel, o yung tao na sumunod sa gospel pero eventually naging stagnant siya, hindi na siya gumagalaw sa kanyang pamumuhay spiritual. At eventually, kapag hindi ka na gumagalaw, eventually, magsisimula ka ng bumalik. Dumausdos pabalik sa dati mong buhay. Nagiging katulad tayo ng asawa ni Lot. Diba? Eventually, sinasabi ng scripture at ni Jesus Christ na tayo ay asin ng sanglibutan. Pero mayroong isang asin ng sanglibutan na hindi ka nais-nais, sabi ni Jesus. Yung asin na nawalan na siya ng lasa. Hindi mawawala ng lasa ang asin. Diba? Pero yung asin by itself ay hindi siya mabuting kainin. Pero kapag inihalo na siya sa iba, ito ay nagbibigay ng flavor sa iba. So, ibig sabihin, yung tao ay nagiging katulad ng asin na walang kwenta, katulad nitong asawa ni Lot. Diba? Dahil hindi na niya tinitingnan yung kapakanan ng iba at yung magagawa niya doon. Ang inisip na lang niya ay yung gusto niya. At ang gusto niya ay hindi niya iiwanan yung lumang buhay, yung lumang nakagawian at ini-embrace niya yun. Hindi tayo makakapunta sa gusto ni Lord na paglago sa atin, sa blessings na gusto ni Lord sa atin, sa mga pagkatawag na gusto ni Lord sa atin. O kaya naman, hindi natin ma-maximize yung ating calling o kahalagahan sa mundong ginagalawan natin sa mga taong kasama natin. If we are not letting go, yung kung ano man yung pumipigil upang magawa natin ito. At madalas, yun ay pansamantala at pansarili. Katulad nitong asawa ni Lot. Mayroong dalawang uri ng asin. Tayo yung magbibigay ng flavor. Huwag tayo yung inaapakan ng tao dahil wala na tayong lasa kahit nasa gitna natin. Nasa gitna tayo nila. Luke 9 verse 62. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, mayroong isang tao na nagsabing, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya lang, ililibing ko muna yung aking ama o yung magulang ko. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero sabi naman ng isa, papaalam muna ako sa pamilya ko, sa bahay namin. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tayong mga pinapasok na at may passes na tayo sa kingdom of God. Let us live linear. Linear yung pagsunod natin. Ibig sabihin, nagpapatuloy tayo, hindi tayo umaatras, hindi tayo umuurong, kundi nagpapatuloy tayo kasi ang mga umaatras at umuurong hindi kalulugdan ng Diyos. Kasi bakit? Ang mga umaatras, hindi sila nagiging useful sa Panginoon. Katulad lang nitong taong ito na nag-aararo, sabi niya. Kapag ang inisip niya palagi yung iniwanan niya sa bahay, iwanan niya yung ginagawa niya. At eventually, yung gawain ay mabibinbin, madidelay at hindi na siya matatapos. Pero alam natin kung tayo ay taga-probinsya, alam natin kapag tayo nakaranas ng pagsasaka o tayo naging mga magsasaka, na ang mga farmers, pag alis nila ng bahay ng madaling araw, babalik na sila ng hapon kasi tatapusin nila yung kanilang sinimulan. Kung pag-aararo yan, tatapusin nila yan. Titigil lang sila kapag gabi na. At yun yung sinasabi ni Jesus. Yung mga tao na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, kahit na sila ay pinanganak na sa tubig at spirito, sila yung relentless sa gawain. Hindi sila lumilingon pabalik. They are not looking back. Katulad ni asawa ni Lot. Don't look back. Kasi in looking back, nandun yung comfort ng luma. Nandun yung sa palagay natin, yung lumang wine, di ba? Na naranasan na natin. Yung lumang buhay, lumang pagkataong tayo dati. Hindi, puntahan natin yung bago. At yung bago magiging busy sa gawain, magiging busy sa kalooban ng Panginoon. At hindi siya matatakot na puntahan yung mga gusto ng Panginoon na puntahan niya. Dahil nandun si Lord, kasama niya. Wala si Lord sa nakaraan, si Lord ay kasama niya sa present. Meron tayong old at saka new man. At palaging ang pipigil ng new man natin, bagong pagkatao, yung pagkataong loob na bago,
di ba? Yung na born again na espiritu sa atin. Yung lumang pagkatao na tinatawag na laman. So lahat ng ito, traditions, mindsets, habits, old man, old life, old doctrines, na minsan yun yung mga pitfalls ng mga tao. Yun yung mga sinasabi dito ni Jesus Christ na sinisimbolo nitong lumang alak at lumang balat. Na ang mga taong nasanay dito ay babalik-balikan nila yun. O kaya naman, di nila ipagpapalit yun. Pero hindi nila alam kung ano yung pinagpapalit nila. Kasi yun yung bagong alak, nakaligtasan ng Panginoon, at dun sa bago na ito, na kung kahit man ito ay bagong normal sa kanila, nandito lahat ng mga bagong gagawin ng Panginoon na hindi pa nagawa o na hindi pa nakita okay sa kanyang physical na nagawa sa physical na creation niya. Hanggat sa umabot tayo sa bagong langit at bagong lupa na kanyang inihahanda para sa mga taong ito na umiibig ng bago at nagpapatuloy. Hindi nila tatagpian lang yung luma, kundi gugustuhin nila yung new, kasi yun yung promise ng Panginoon. Hindi dilapidated, hindi repaired, hindi patch na buhay. Hindi reformed, kundi transformed na buhay. At ang transformed na buhay na ito ang magiging sisidlan palagi ng bago at hindi magiging bagay sa kanya yung luma. Yung luma. So, kumusta ang buhay sa iyo? Sa espiritual na buhay mo? Ikaw ba ay nakapagsimula na sa bago na gusto ng Panginoon sa iyo? Pinanganak ka na bang muli sa tubig at espiritu? Ikaw ba ay nabautismuhan na sa tubig at nabautismuhan ka na ba sa Espiritu Santo? O kung ikaw ay nabautismuhan na sa mga ito, ikaw ba ay nagpapatuloy sa bagong normal? Ama, nagpapasalamat kami na ang imbitasyon mo sa amin sa mga nakapagsimula na at sa mga hindi pa ay pareho. Magpatuloy, iwanan at bitawan yung nakaraan. Magpatuloy sa pangkasalukuyan at tunguhin ang hinaharap na kalooban mo. Maraming salamat dahil maraming sorpresa, maraming magaganda, maraming mabubuti. At ang lahat ng pagpapala mo, Panginoon, ay nakaabang. Nawa, Panginoon, ay gustuhin namin ito. At hindi lamang kami mangulila sa mga bagay na nakita na namin, naranasan na namin at nagkaroon na kami dati. Kundi gustuhin namin yung iyong mas mabuti, mas maganda, mas madami at walang hanggan. Turuan mo yung aming mga isip, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming mga pananampalataya na mahalin ang kalooban mo. Dahil ito ang puwang at ang pintuan upang ang mga bago mo na bagong normal sa amin ay mangyari. Ikaw, Lord, ay magpatuloy na gumabay sa amin at magtaguyod sa aming mga kalagayan ngayong taon na ito. At muli, in advance, pasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga paglalaan, sa lahat ng iyong mga pagpapala, proteksyon at kaligtasan sa amin sa year 2021. Imbitahin mo ang aming mga kaibigan na palagi namin kasama dito sa aming broadcast na hindi pa nakakaranas ng bagong normal mo upang sila naman ay mamangha at magkaroon ng kamangha-manghang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magkakaroon po tayo ng komunyon at